Natapos na po ang day 2 ng impeachment trial. And whether we like him or not, I am referring dito po kay Senator Judge Presiding Officer Chis Escudero. Sa nakita po natin kahapon, talagang napakahusay po ng pagpe-preside nito pong si Chis Escudero. Ang dalangin ko nga ngayon mga tol, sana matapos muna ang impeachment trial bago makasuhan itong si Chis Escudero kasi I cannot imagine na ito ay ipe-preside ng isang hindi abogado. Tapos yung mga nakita po natin kahapon ng mga teknikalidad ay talagang mahirap po para sa hindi abogado. Pero syempre, if ever naman na mangyaring makasuhan si Chis Escudero at makulong, hindi niya na magaganap ang tungkulin niya dyan kasi yung kaso pong kakaharapin niya kung sakasakali ay plunder, pwede naman po sigurong maging presiding officer din ng isang abogado na si Kiko Pangilinan. Marami nga pong nagsasabi na dapat si Kiko Pangilinan ang mag-preside dyan. Pero so far so good, ano? After all, si Kiko Pangilinan ang isa po sa bumoto para po maging presiding officer itong si Chis Escudero. At hindi po sila nagkamaling 12 mula po sa majority na iboto bilang presiding officer si Chis Escudero. Dahil again, uulitin ko lamang po, so far, so good. No? Sana wala lang mga hidden agenda. Hindi kasi mawawala yan sa atin na mawala yung tiwala ba? Dahil nga once kumampi po itong si Chis Escudero sa panig ni Sara Duterte at nakabahagi niya ang grupo ng mga senador na sumusuporta dito kay Duterte. Pero sinasabi naman ni Chis Escudero kamakailan na siya po ay aakto at magsasalita ng nakabase po sa saligang batas at sa mga panuntunan diyan po sa impeachment court. At dahil po diyan, mukhang nararamdaman na po ng depensa o partikular ng mga supporter nitong si Sara Duterte ang kagalingan nitong si Chis Escudero and against their interest. Syempre, puro overruled ang nangyari sa depensa kahapon eh. Ito na po ang aksyon ngayon ng mga abogadong sumusuporta kay Sara Duterte. Ninanais po nila na matanggal bilang presiding officer si Chis Escudero and ipatigil ito pong impeachment trial laban kay Sara. Sa balita po ng ABS-CBN News, Supreme Court asked to stop impeachment trial over legality of rules. Saka yung presiding officer. Nagmosyon sa Korte Suprema ang ilang abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte na itigil ang paglilitis ng Senate Impeachment Court kaugnay ng issue sa legalidad at ng pagtatalaga bilang presiding officer kay Senador Francis Escudero. Sino-sino ba yung mga abogado na ito? Siyempre, yung lagi po nating naririnig kapag mga Duterte po ang pinag-uusapan. Nandiyan sina Attorney Israelito Torion at iba pang mga abogado. Kinwestiyon ang pamumuno ni Escudero sa BP Sara trial. Kinwestiyon sa Korte Suprema, ayon po dito sa News 5, nina Attorney Israelito Torion at 8 iba pang abogadong kaalyado ng mga Duterte ang kapangyarihan ni Senator Chis Escudero na mamuno bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanilang 16 na pahinang very urgent manifestation with motion, hiniling ni Torion at ng grupo ng mga abogado sa korte na maglabas ng temporary restraining order. Ito na naman po sila sa paghingi ng TRO at saka status quo ante order. Hindi ko naman sa pinangungunahan ng mga mangyayari, pero malakas ang tiwala ko mga tol na hindi po ito pagbibigyan ng Korte Suprema. Giit nila, maaaring magdulot ng pagdududa sa validity ng buong proseso ng paglilitis ang pagpili kay Escudero bilang presiding officer. Ayon sa grupo, tanging ang Senate President lamang ang maaaring mamuno sa impeachment trial maliban kung ang nililitis ay ang Pangulo ng Bansa kung saan ang punong maestrado ng Korte Suprema ang dapat mamuno. Bago tayo magpatuloy, balikan po natin
ang mga pangyayari kung paano naging presiding officer ito pong si Senator Judge Chis Escudero. Panoorin po Alas natin 2 ng hapon, magkakasunod na pumasok sa session hall ng Senado ang mga senator judges. 21 na senador ang present. Wala si Senador Bato de la Rosa na nagtatago. Nakakulong naman sina Senador Jingo Estrada at Rodante Marcoleta. Ang nakaupong presiding officer, si Senate President Sherwin Gatchalian. Karapatan ng sambayanan na malaman kung may katotohanan ang mga paratang laban sa pangalawang Pangulo. Tungkulin nating timbangin ang mga ebidensyang ihaharap at tiyakin ang ating magiging pasya ay nakabatay lamang sa batas at sa mga katotohanang mapatutunayan sa paglilitis. Pero pagkatapos niyang magsalita, binuksan niya ang proseso para sa pagboto ng bagong presiding officer. We now proceed to the election of the presiding officer of the impeachment court. Dito tumayo si Senador Alan Peter Cayetano para tumutol. Argumento niya, Senate President mismo ang dapat tumayong presiding officer. Bagamat hindi raw ito nakasulat sa saligang batas, ito naman daw ang intensyon ng framers ng 1987 Constitution na makikita sa transcript ng kanilang deliberasyon noon. Institutional integrity. We need to protect the legitimacy of these proceedings. Even with the substitute presiding officer acts fairly, a conviction or acquittal reached under constitutionally defective process would invite judicial challenge and cast doubt on the validity of the entire trial. Punto ni Cayetano, nag-ugat ang issue sa kino-question niyang sesyon noong June 3 kung saan inamyendahan ang impeachment rules para payagan ang election ng presiding officer na mamumuno sa impeachment. Sagot ni Gatchalian, dumaan ito sa tamang proseso. May napansin lang ako mga tol, no? Balikan nga natin yung itsura ni Alan Peter Cayetano. Aba, masculine na. Nagpapahaba ng balbas. At bigote si Alan Peter Cayetano. Lalaking-lalaki yung dating ano. Para siguro hindi ako masabihan ng mga bakla ng mga DDS na nanonood sa atin. Magpahaba rin kaya ako ng bigote at balbas. Alam nyo na tinutukoy ko ng mga tol. Kasi sabi, if I still remember correctly, ni Ramon Tulfo, noong January 1, 2000, noong June 1, 2026, ng panahon na inaaresto na itong si Senator Jingoy Estrada, nag-comment itong si Ramon Tulfo, may isang bakla na inaaresto at pinagtatanggol ng isang bakla. Oh, something like that. Hindi ganun yung, hindi verbatim po yun, pero ganun po yung ibig sabihin ni Ramon Tulfo. Sino kaya yung tinutukoy niya nung mga panahong iyon? Alam nyo na kung sino yun. Tuloy po tayo rito. Payagan ang election ng presiding officer na mamumuno sa impeachment. Sagot ni Gatchalian, dumaan ito sa tamang proseso at ang tamang lugar daw para talakayin ang issue ay kapag nakasesyon ang Senado. This resolution has been duly approved and everyone was given an opportunity to discuss that, to object. However, it was no one objected to that resolution, and it was duly approved by the body. So any discussion regarding No one objected. Bakit? Kasi pawala-wala kayo. Senator Alan Peter Cayetano, kung kayo nagpakita lamang nung June 3, di sana walang ganitong sitwasyon ngayon. Pawala-wala kayo, di kayo pumapasok. Tapos, kung kailan nandito na amyendahan na yung rules dahil merong sapat na bilang, magrereklamo kayo. After all, ito naman ay nasa Korte Suprema na kaya dapat inaantay na lamang nitong si Alan Peter Cayetano yung posibleng maging desisyon ng Korte Suprema. This resolution should be discussed in plenary when the Senate convenes as a legislative body. We did not follow our rules. So a rule that was passed that did not follow our rules or amendment that was passed that did not follow our rules is void. Sinigundahan si Cayetano ng kanyang kapatid. We looked at what the constitutional framers said. What did they say? This is the foundation of this trial na tama yung nakaupong presiding officer.
Finally, Punto Mr. naman ni President, Senador allow me Kiko to reiterate. Pangilinan, dinala na ni Cayetano ang The usapin point sa of Supreme order Court is- sa pamamagitan ng kanyang petisyong ipawalang The chair bisa has ang already- June 3 session. The matter is pending before the Supreme Court. There is no temporary restraining order. There was a request for a status quo ante order. It was not granted. The point of order is improper. In fact, the debate on this matter here in the impeachment court is out of order. In the interest of justice, sabi nga nila, sometimes rules are not sacrosanct. But itong nangyayari ngayon dito, ang publiko ang importante dito. Where does the Constitution emanate from? From the public. From the people of the Republic. So, desisyonan nyo na to, Mr. President. Kasunod nito, tumayo si Senador Panfilo Lacson. Pursuant to Rule 2 of the Rules of Procedures on Impeachment Trials as amended, I move to elect Senator Judge Francis Joseph Guevara Escudero as the presiding officer of this impeachment court. Objection, Mr. President, and may I allow to... We proceed to... Objection, the- Mr. President, I'm allowed to object and I'm allowed to Yes, explain you're my allowed to objection. object. You are allowed to object, but we will No, proceed Mr. with President. the division Mr. of the President, House. point of So order. those who are, Point of order, those Mr. who are in President. favor of the Mr. motion President, of you're Senator allowed to Lacson, explain para please- ma-convince mo nga please yung raise iba. your hand. We will vote by raising of hands. So those who are in favor of the motion of Senator Lacson electing Senator Chis Escudero as the presiding officer, please raise your hand. Ang bilang, 12 senador ang bumoto kay Escudero, 8 naman ang tumutol dito. Si Escudero hindi bumoto. Sa pagpapaliwanag ng kanyang pagtutol, may patama si Cayetano kay Escudero. If we're gonna say we want a fair trial, Ito, yung mga binanggit dito ni Alan Peter Cayetano sa day 1, mga tol, is out of order ayon sa Senate President Win Gatchalian. Ano? Bakit? Biruin mo, humahalongkat siya ng mga issue kay Senator Chis Escudero nang wala namang kaugnayan dito po sa impeachment trial nitong si Sara Duterte. Kung meron mang issue si Chis Escudero, okay lang yon, wag nating kalilimutan. Pero wag nating isabay at gawing katawa-tawa itong impeachment trial ni Sara Duterte sa pamamagitan ng pagsisingit po nito. Hindi po yan kailangan sa panahong iyan. Kaya barado siya dito ni Win Gatchalian. Salamat at talagang hindi rin nagpatinag itong si Win Gatchalian kahit napakaingay sa mikropono nitong si Alan Peter Cayetano. And that's is very important, mga tol. Ano? Yung pagtatalaga kay Chis Escudero dahil napatunayan po natin ito kahapon. I cannot imagine na merong dalawang magaling na abogado na naglalaban sa harapan ng impeachment court at may mga technicalities na nire-raise. Paano po iyon maaaksyonan ng isang hindi abogado? Hindi natin dina-downgrade ang kakayahan nitong si Senator Win Gatchalian or Senate President Win Gatchalian. Pero aminin natin na sa mga ganitong punto, mga tol, kapag hindi ka abogado, mahihirapan ka talaga. Pero dahil nga po nagdesisyon sila at yung pagtatalaga o paghahalal kay Chis Escudero bilang presiding officer, accordingly, nag-originate pa nga raw po ito kay Senate President Win Gatchalian. Kaya very good ang naging aksyon ng 12 senador na bumoto para kay Chis Escudero dahil again, so far so good ang naging pag-preside nitong si Chis Escudero diyan po sa impeachment court day 2